Anyway, eto pa. Okay, Torion pa, mga bossing. Nako. Kilala nyo si Torion, mga kababayan? Yung abogado? Oh. Ito, yung abogado ni Buloyski, mga bossing. Nung panahon na inaaresto si Buloyski, dinadaan tayo sa pa-English, no, para magmukhang matalino, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, isa din po ito sa nakasuhan, no? Isa din po ito sa nakasuhan, mga bossing. No. Gumugulong at bibigyan namin kayo ng update diyan sa kaso na yan. Pakinggan nyo po dahil ang gusto nilang pagmukain po, mga boss, meron daw pong mga pulis na inihalo doon sa rally ng presidente para magmukha daw po o doon sa senatorial slate ng presidente para magmukha daw mga bossing na madami. Ayan. Pakinggan nyo mga kababayan. So media ang kumalat na memo na pinagsusuot ng pula mga pulis na dineploy sa campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Ako naniniwala, mga boss, Chipamo, sir, na sa mga kapulisan meron dyan mga DDS. Ano po? Na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, mga boss. Kasi bakit unang-una hindi naman po lalabas yung mga memo na ganun, no? Hindi naman po kakalat yung mga memo na yan. Kumbaga, kung hindi dahil doon sa mga kontra po kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Kasi sila lang yan Ano? So ngayon, ginagamit nila yung memo na yon, yung utos na yon, o kung ano man yon, na magsuot ng pula para po pagmukain na ito, inutusan kami, wala kaming magawa. No? Pinagpupula kami dito. Para magmukhang yung alyansa ng Bagong Pilipinas na rally, magmukhang marami, magmukhang puno ng tao. Pero ang katunayan, kaming mga pulis yun. No? Pakinggan nyo ho. Giit naman ng PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Folbe. Higit 1,000 shares na ang larawan na ito sa Facebook. Hindi na namin pinaplay, mga kababayan, para hindi tayo makapiright. Nakalinya ang umano'y mga pulis na nakasuot ng pula. Isa si Atty. Israelito Torion, abogado ng nakaditineng senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, sa nag-share sa social media. Ayon kay Torion, kawawa naman ang mga pulis na ginawang rallyista ni BBM. Yun daw mga kababayan. Kasi pinagsuot ng pula, no? Pero ayokong unahan kasi may paliwanag mismo ang PNP dyan. Para lang mag-attend sa kanilang rally. Ibinahagi niya rin ang kopya ng isang memo kung saan inuutusan ng mga detailed PNP personnel na magsuot ng sibilyan na may touch of red. Panigurado yung naglabas niyan, no? Siguro sumusuporta kay Pangulong Duterte na pulis. Yan, pinakalat niya. Pero yung tipo bang huwag mo na sabihin yung pangalan ko, no? Huwag mo na akong banggitin. Yung tipo bang tira pasok. Yung gustong bumanat, pero kabado naman. Naman sir, kasi naging realista na sila po. We do not know whether or not they would like to attend or not. Their opinion was not secured whether or not they would like to attend. Dahil sa pulis sila, napilitan silang umattend. So kawawa. May nag-text sa akin, sir. Ayaw lang magpakilala. Yun yung mga ganyan mga bossing. Yung mga meron pong nag-send sa akin ayaw lang pong magpakilala. Yung mga tira pasok alam na mananagot sila kapag nalamang galing sila. Kasi may masamang intensyon, mga bossing. No? Merong masamang intensyon kaya nila kinalat yan. Hindi nila sinabi kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit sila pinagsuot ng pula. Ito po yung paliwanag dyan. Isa doon. We can understand siguro na ginawang security na pero kung ginawang security... Hindi pa yan hindi pa si Torion, hindi pa paliwanag yan kay Torion. Security, dapat may baril sila at saka naka-uniform. Pero yun kasi iba talaga ang purpose. They were ensuring na meron silang tao at t-shirt ng pula. Sagot naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo,
walang mali sa deployment ng walang dalang baril at pagsusuot ng pula ng mga pulis. Correct. I-deploy po nila para doon po sa nakaschedule po na rally po para sa sa campaign sortie po nung alyansa para sa Bagong Pilipinas rally po ay nag-request po ang Presidential Security Command ng additional personnel na tatayo po as covert security. At pag tinawag po natin covert security, sila ay mga nakasibilyan po yan. Ngayon, as to the question, bakit po sila pinagpula? Normally, sir, these are some of the police strategies na ginagamit naman po natin, not only for this rally also, and even in the other, sa ibang mga major events na atin pong kino-cover po ay sa mga covert security po natin ay talagang nagbe-blend po yan sa mga crowd po na kanilang binabantayan para hindi rin po mapansin na sila ay covert security. Wala pong mga ambush yan. Ang talagang intention lang po talaga niyan ay mag-obserba at magtingin-tingin kung may mga ikakakaina-hinalang mga tao na humahalo din doon sa mga crowd po. At di ba? po is part of normal security procedure at pakiusap natin ay wag na pong haluan ng politika po. Napakadali hong intindihin mga kababayan eh. Di ba? O para hindi tayo mahalata na pulis na nagmamanman para doon sa mga manggugulo, kailangan kung ano yung mga sinusuot nilang uniforme o kung ano yung mga suot nilang kulay doon, makisama tayo. Hindi nga naman halata. Kasi mga kababayan, bakit may mga ganyan? Tingin ko, dahil din po sa mga DDS, alam nila na nanggugulo yung mga yan eh. Alam nila na gumagawa ng kung ano-ano yan para masira lang po, mga bossing, ang tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba? Nakahalo ho talaga yan. Pero syempre, ang maririnig ho natin, mga kababayan, dito po, sa kampo ng mga DDS, syempre, pamumulitika ho. Palibhasa po kasi, mga boss, anak ng tinapa. Sa kanila, wala naman talagang pumupunta. Di ba? Si Ipinga, nakita ko kanina sumasayaw ng gano'n. Wala akong pumupunta doon sa kanilang mga rally. Tapos sasabihin nila, malakas sila. Ngayon, dumagsa po ang tao. Dumagsa ang tao sa Davao, mga kababayan, para po magpakita ng suporta sa senatorial slate ng ating Pangulo. Tapos sasabihin nila, Torion, mga pulis po yun. Siguro kung meron mang mga pulis na nandyan o yung sinasabi nga, baka hindi naman naabot ng 1,000 yan eh. Siguro madami na yung 200 dyan o madami na yung 100. Pero ilan ang pumunta? Di ba? Estimate po ng pumunta, mga kababayan, nasa 50 to 70,000. Di ba, mga bossing? Nagagalit tuloy si Ma'am Julie Murayama. Sabi, "Hi, Robin, umandar na naman ang katangahan mo." Araw-araw po yan. Wala na po silang ibang magawa, mga boss. Yung kanilang mga iniidolo, yung kanilang mga sinusuportahan na mga kandidato, wala na po eh. Lubog na. Paano hindi lulubog agad? Paano hindi mapapanis agad? Kitang-kita naman po na kung bakit tumatakbo ng pagkasenador para lang po suportahan yung dating Pangulo. Yun lang po ang purpose, mga kababayan. Kung titingnan nyo yung kanilang mga rally, yung kanilang mga campaign rally, mga bossing, halos lahat ng maririnig mo, dating Pangulong Duterte. Halos yung mga senador nila, pag nag-explain, ang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng tinapa, paano kayo mananalo niyan? Imbis na sabihin nila yung kanilang mga plataforma de gobyerno, putek, kala mo si Pangulong Bongbong Marcos yung tumatakbo eh. Siya yung binabanatan eh. Sa panahon ngayon, 2025, hindi na uso yan, mga bopols. Ang hinihintay na marinig ng sambayan ng Pilipino o ng mamamayang Pilipino sa inyo, yung plataforma de gobyerno ninyo.
Hindi yung puro paninira na lang. Tapos halata pa ng mamamayang Pilipino na wala kayong ebidensya sa mga sinasabi nyo. Di ba, Just Vincent? Oh. Panay ano lang yung mga yan eh. Sabi ni Scramble, Bell, Swimble, pala, bastos ang mga DDS. Saka daw kay OJC, mga kababayan. No? Sabi ni Leo Glenn, Tumala, campaign rally tayo, ginagawa nilang Trojan War, mga pisting otak DDS. Wala na ho kasi sila, no? Wala na pong pumupunta sa kanilang mga rally, kaya ang ginagawa po nila, sinisiraan po nila itong rally na ng Bagong Pilipinas o Bagong Alyansa o Alyansa ng Bagong Pilipinas, mga bossing. Ganyan po talaga mga talunan. Paano mo masasabing mananalo sila? Hindi natin naririnig yung mga plataforma de gobyerno ng mga senador nila. Araw-araw na ginawa ng Diyos ang maririnig natin doon sa kanilang mga campaign rally. Bangag si Bongbong Marcos. Paulit-ulit po. Mga boss, na ang akala natin si Pangulong Bongbong Marcos ang tumatakbo. Mga bobols din ho no? Hindi pa natuto nung panahon ng 2022 election na yung kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos puro paninira po. Ganun ang ginagawa nila ngayon. Kaya inidoro din ang bagsak nila, mga bossing. Sabi ni Leo Glenn, Sir Mark, wala kasi silang plataforma. Meron sila puro forma. Kung yung state nga ho nila, hindi nila makumpleto Bakit? Ayaw Ayaw nung ibang mga tumatakbo. Naku, hindi kami pwede dyan. Naku, ayaw namin dyan. Bakit? Kasi alam nila, talo agad. Mga bossing. Di ba? Ganun lang naman yun Anyway, mga bossing chipa mo, sir, maaga ako bukas, no? At may gagawin pa tayo, magpapaalam na muna ako sa inyo. Mamayang gabi ulit naka-live tayo. Maraming salamat muna and God bless. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like button at yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe niyo lang po ang channel na ito. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.